3 dekada. Ganyan katagal nang nagmamaneho ng jeep si Ariel. Pero ni minsan, hindi pa niya naranasan ang tulad na nangyari noong July 31 na madaling araw. Biyaheng Angono to Cubao si Ariel nang sumabit sa jeep ang 3 lalaki. Nandun na ako sa Angono, pupunta na ako ng Cubao kasi yun ang ano. Ngayon po, napuno ako ng pasahero. Pagdating ko po ng junction, may pumara po doon pasahero, bababa. Ngayon, may nakita po 3 lalaki na standby doon. Nilampasan ko po yun. Nung tinigil ko po yung jeep, kakbuhan yung mga lalaki para sumakay, sumabit, ganyan. Agad-agad, sinita niya mga ito. Baba na po kayo, bawal naman po sabit eh. Sabi po nila, bawal. Bawal po talaga. Hindi bumaba pa sila. Pero, ang pagsaway na ito ni Ariel, hindi niya akalaing magdudulot ng peligro. Nagalit po. Kinuha yung yung sa dashcam, yung koleksyon ko po na pera. Tapos yung isa nga po, may nakaamba na bato sa akin. Tinitingnan ko po siya, kaya may bato siya para sabi ko, sasalagin ko man lang kahit bakaso. Ayun nga po, pagka dito, pagbitaw niya dito, tapos kaya dumugo po dito. Kinuha pa yung pera mo. Ang sumunod na eksena, ito nang nag-viral na kuha ng pasahero kay Ariel. Ang pobreng tsuper, duguan at nanginginig. Napato talaga sa mukha mo, tay? Mula na magbinata si Ariel, pagmamaneho na raw halos ang naging buhay niya. Pagkatapos ko po ng high school, napunta po ako Maynila. Tapos sa pag-aaral po dyan ng mag-drive, masada po ako. Helper po muna ako sa masukan ako eh. Nung matuto po ako, inano po ako nung may-ari na kumuha ng lisensya para makabiyahe. May jeep din po sila dati. Hanggang sa siya ay magkapamilya, hangad lang daw talaga ni Ariel sa araw-araw na pagpapasada ang makapag-uwi ng konting kita. Yung kapanganayan, namatay na nung August 15 po, 2023. Tapos yung sumunod naman po, nag-aaral po dyan sa Kainta. Tapos yung isa po, grade 11, dito rin po nag-aaral. Tapos ito na po yung mga maliit. Yung isa po nasa Cavite. May hirap na po magpaaral, may hirapan po ako eh. Kaya ang trabaho ko po, ma'am, may extra lang. 3 araw lang na biyahe sa 1 linggo. Tay, napato talaga sa mukha mo, tay? Unang pagkakataon pa lang ito na nangyari kay Ariel. Pero katakot-takot na trauma ang idinulot nito sa kanya. Tagal ko na naman masada, ngayon lang nangyari ito na binato po ako sa Manibila talagang. Napakabait ko pong tao pagka So, sa Cubao nga po, kwentuhan lang kami pagka ba po yung nakatambay doon, nakapila. Dahil dito, dumulog na mismo si Ariel sa aking programang Wanted sa radyo. Kasama pa niya ang nag-upload ng viral video para patotohanan ang ginawa sa kanya. Nakasakay po ako kay tatay po noon. Parang nantitrip talaga, gumaganyan. Tapos habang nagdadrive po siya, tumutulo yung dugo sa ilong niya. Tapos may bitak po yung dito niya. Ito po, sir. Ito po. Nagpagpagamot na po kayo. Ginanyan ko po. Kala ko nga po, sir, patay na po ako doon. Alas 2 pa lang, naliligo na po ako madaling araw. Nagpapainit po ng tubig, kakape. 3:30, alis na po ako. Kalimbawa po, kinabukasan, may biyahe pa ako. Doon na rin po ako magtutulog. Para kinabukasan po, aga ako ng biyahe, alas 4, gano'n. Halos parang tahanan na raw sa driver na si Ariel ang kanyang jeep. Hindi lang niya ito minamaneho. Dito rin siya natutulog at kumakain. Sa 3 dekada niya sa pagpapasada, akala ni Ariel, nakita na niya ang lahat ng pwedeng mangyari sa kalsada. Subalit, nagbagong lahat. Nang sa unang pagkakataon nitong Hulyo, inatake si Ariel ng masasamang loob. Kala ko nga po, katapusan ko na talaga. So Wanted sa radyo, agad akong humingi ng update sa ginawang aksyon ng kinaukulan. Nag-iikot-ikot po itong ating mobile na nakakasakop po dun sa lugar na yon. Dahil nga po nung nalaman po namin ito, pinagutos din po ng ating provincial director
paigtingin pa po yung pagpapatrolya natin doon. Ngunit, heto mismo ang aking napagalaman. Maging ang iba pang mga residente sa lugar nagpatotoo. Talamak at malakas ang loob ng mga kawatan sa lugar. Ang dahilan, Madilim daw kasi, Colonel, hindi na namumukaan. Kasi walang streetlights. Baka pwede niyo pang parating sa inyong butihing mayor dyan. Kung sino man yung mayor dyan ngayon sa Cainta. Na maglagay naman ng streetlights. Alamin po natin, sir, kung saan po talagang lugar at baka naman po meron tayong makakuha ang mga CCTV na makakapagbigay sa atin ng identity ng mga taong ito, sir. Sige, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan, Colonel. Ito pong si Sir Ariel. At pwede niyo po siya interviewin at baka meron kayong makuha ng mga impormasyon, mga katulong sa gagawin yung pag-imbestiga kung sino itong mga suspect na ito. Kung pwede nga lang, mag-poste kayo ng isang mobile car dyan, paikot-ikot. That will serve as deterrent pag ginawa nyo yan. Opo, Tama ba, sir? Senator. Sige po. Yes, sir. Yes, sir. nagpadala na rin tayo ng paunang tulong sa komunidad. Mga nalikom ko po, dinala ko po sa bahay nila sa Baras po. Tapos ginamit po niya Na? pampagamot sa asawa po niya. May sakit Kasi po sumabay po yung asawa daw niya, may sakit. Ako po yung nagkasakit. Papagamot kita tayo. For the meantime, bigyan ko si tatay ng tulong. Ayan. Bigyan ko tatay tulong. Nagpapagamot si tatay. Sige. Tay, bilang tayo. Magkano bang bigyan kay tatay? Sa'yo na lang ito lahat, tay. Laman ng wallet ko. Naawa kay tatay. Maraming salamat po, sir. Okay. Sige po. Palagay ko mga 25 ata yan or something. Okay. Sige tay, bulsa niya yan. Natruma ako, hindi man makabiyahe. Paano po yung kita namin, yung kakainin namin, pamilya ko. Siyempre, natakot po ako eh. Hanggat hindi po nauli, eh, paano po? Pagbabiyahe ako, mamaya, kakabaka ako pag dumaan doon. Di ba po? Baka ma-aksidente pa ako. Pagka natakot nga po ako eh. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Senador Rapi Tulfo, sa tulong po ninyo sa amin. Sana po marami pa po kayong matulungan, iba.